magbunyi ang lahat. Ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Ang papala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at pagkakamali. At buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at ipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo. Akong Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Peresiyo, ng mga Heveo,
at ng mga Hebosiyo. Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa paraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan nun, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod niya mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinutulan niya doon sa Ehipto, sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Ang bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan nila sila. Sa utos ng Diyos, maraming himala doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin,
Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, alam po natin na sa isang buong araw, ito po ay binubuo ng 24 oras. At magandang tanungin sa loob po ng 24 oras, ano po kaya ang mga bagay na ginagawa natin? Marahil sasabihin ng ilan, Father, ako po ay 12 oras na naghahanap buhay. At ito po ay nakapapagod. 12 oras kang nagtatrabaho. At marahil, ang ilang oras po doon dahil sa traffic, sa iyong pagbabiyahe, 3 oras minsan ang ginugugol sa pagbabiyahe. Ilan na po yun? 15 oras na po. Kung matino po at tama ang iyong pagtulog, matutulog ka ng 8 oras. Ilang oras na po yun? 23 po. Ibig sabihin, may natitira ka na lamang na 1 oras. Marahil ganito po ang takbo ng buhay natin sa pang-araw-araw. Pero ang magandang tanong, kung ganito po ang buhay natin sa mag-araw, sa buong maghapon, sa buong magdamag, alam po natin na ito'y nakapapagod. Ito po yung tinatawag nating pisikal na kapaguran. Kapag ikaw ay nagbabanat ng buto, nakakapagod yan. Kapag naghahanap ka ng panghanap buhay, nakapapagod yan. Pero minsan, may lumapit po sa akin na isang tao, sabi niya sa akin, Father, napapagod na po ako sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, ano po ba ang ginagawa niyo sa buhay ninyo? Sabi niya sa akin, yun na nga po, Father tambay po ako. Sabi ko, tambay ka? Anong nakapapagod doon? Sabi niya sa akin, nakakapagod pong maging tambay. Mga kapatid, may pisikal po tayong kapaguran. Pero magandang tanong, paano po natin pinapawi itong pisikal na kapaguran na ginagawa po natin? Ang iba po sa atin nagpapahinga. Ang iba po sa atin gumagawa ng bagay na magpapalibang sa atin. Pero kung mapapansin po natin mga kapatid, ang mundo po natin ngayon na hindi lang napapagod ng pisikal. Marami sa atin, hindi naman talaga pagod sa pisikal, pero pagod ang emosyon. Pagod yung tinatawag nating spiritual na kapaguran. At ano po itong mga nakapapagod na ito? Nakakapagod po na magkaroon ng kaaway. Nakakapagod po manira ng kapwa. Nakakapagod po na siraan ng buhay ng ibang tao. Nakakapagod pong mag-isip ng pangit sa kapwa. Nakakapagod po ang hindi magpatawad. Nakakapagod po ang hindi magmahal. Mga kapatid, ang kapaguran natin bilang tao ay hindi lamang pisikal. Meron ding tayong kapagurang espiritual. Pero magandang tingnan mga kapatid, na yung ebanghelyo nating napakinggan, hindi tinukoy ni Jesus kung anong klaseng kapahingahan ng kanyang bibigay. Hindi naman sinabi ng Panginoon, pagod ka dahil naghanap buhay ka, lumapit ka sa akin. Ngunit kasama sa kapahingahan ay pinagkakaloob ng Panginoon ay yung spiritual na kapahingahan. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon, pasanin mo o pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Anong pinapatungkulan ng mahal na pong Jesus sa Nazareno dito mga kapatid?
na ang kapahingahan ay hindi matatagpuan kanino man. Ang kapahingahan ay hindi tunay na may bibigay ng mundo. Pansinin po natin, mga kapatid, ano po ba ang kapahingahan ay pinagkakaloob ng mundo? Di ba kapag ikaw ay may problema at pagod na pagod ka sa buhay mo, anong sasabihin marahil ng mga kalalakihan? Mag-party tayo, uminom tayo, para mawala yung pagod natin sa ating isip at katawan. Pero aminin natin minsan, mga kapatid, yung mga taong uminom, pagkatapos uminom, nalasing. At pagkatapos malasing, yung iba ma-hangover. At pagising mo sa umaga, imbis na kapahinga ka, anong sasabihin mo? Ang sakit ng ulo ko. Marahil ang kababaihan sasabihin, pagod ako kaya magsha-shopping na lang ako. Pero pagkatapos mo mabili ang lahat ng bagay, napagod ka. Kasi pagtingin mo sa pera mo, wala nang laman. Naubos na. Anong tinutukoy natin dito, mga kapatid? Iba ang kapahingahan ay pinagkakaloob ng mundo. Ang kapahingahan minsan ay pinagkakaloob ng mundo, nagdudulot din sa atin ng pagod. Pero ang kapahingahan ay pinagkakaloob ng Diyos, tunay na magdadala sa atin, hindi lang ng kapahingahan, kundi magdadala sa atin ng kapayapaan. Dahil ang taong payapa, nakasusumpong ng kapahingahan. Ang taong payapa ang puso, nakasusumpong ng kapahingahan sa sama ng loob, sa sakit, sa hinagpis, sa hindi pagpapatawad, at higit sa lahat, sa galit. Mga kapatid, aminin po natin o hindi, lahat po tayo'y napapagod. Lahat po tayo ay pagod. Physical man yan o pang spiritual. Pero anong hamon sa atin ng Panginoon? Huwag maghanap ng ibang bagay na makapapawi ng kapahingahan natin. Bagkus, hanapin natin ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Mga kapatid, tingnan po natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bit-bit ang krus. At ang krus na yan marahil ay ang mga pagod natin sa ating buhay. At kung tayo napapagod, alam din natin na may katulong tayo sa pagbubuhat ng mga pagod natin sa ating buhay. Pagbubuhat sa mga krus ng ating buhay. Walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, ilapit po natin ang lahat ng pagod, hirap at sakit na nararanasan natin, physical man yan o pang spiritual. At alam natin sa kabutihan at pagmamahal ni Jesus, pagkakalooban niya tayo ng tunay na kapahingahan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawain ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya. Ang ating pong panalangin, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo.
Manalangin tayo. Jesus, ikaw ikaw ang ang aming aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal, at lahat po na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikandaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa Diyos tayo makasusumpong ng tunay na kapahingahan. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagiging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.